Hello mga bibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po, totoo kaya Kabibig na nagalit si BBM? Sumabog sa galit si BBM dahil natalo si Tito Soto. Hala! Dahil napalitan si Tito Soto. Hala, bakit siya magalit? Oy, di ba sabi ni Marcoleta? For the very first time, ngayon lang talaga nagkaroon ng Senate President na hindi aprobado or hindi, hindi si Bongbong Marcos or ang presidente ang nag-appoint. Hala, i-appoint pala yung Kabibig. Kasi shock sila sa nangyari last time eh. Di ba? Hala ka. So ang chika Kabibig, pinatawag ni BBM ang 11 minority senators. Uy! Bam, Kiko at Risa, pro-BBM na. Hala! Ang mga kakamping noon, kakapwet na ngayon. Ang mga kakamping noon na galit sa Marcos, sinasabi nilang ang mga magnanakaw. Yung si Kiko, galit na ang ama ni BBM na si Marcos Sr. ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Itong si Bam, alam mo naman ang history ng mga Aquino at Marcos. Itong si Risa, alam mo naman na ayaw talaga yan kay BBM. Pero ngayon, pro-BBM na. Sila ang original na kain suka. Anong nangyari? Oy, para lang talaga sa kapakanan ng bulsa. Ano ba kayo? At ito pa kabibigan, ang chika-chika. May plano pala sa term extension. Hala? Oo. Pero so it means tama si BP Sara sa kanyang prediction na walang election sa 2028 kasi pinagplanuhan na daw, nag-meeting na itong si Soto, yung Senate President pa siya at si Bojidi, nag-meeting daw sila sa isang pribadong hotel or establishment. Nag-meeting sila tungkol sa term extension. Constitutional amendments na kailangan ma-extend ng 3 years? Hala, grabe. 3 years? Extension? Grabe naman po kayo, oy. So, para mabigyan ng longer years na pagplanuhan nilang ma-impeach talaga si BP Sara at wala nang makaupo na Duterte sa administrasyon. Halak. O ito kabibig ha, nakita ko lang ito sa post ni Mr. Ed Hugalbot na kung saan ni-meeting, pinapunta ang minority from Ed Hugalbot, just in. From my friend na butikin na naka-urban camouflage. Sa palasyo with Mother of Immaculate Insertions, Bam Bam Boy, and the Devils na naka-duster. Hala, 11 minority meeting with BBM last night. Imagine, Risa Bam, ha 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 ha, hala ka. What is the meaning of this? Si Kiko, wag na yan. Alam naman natin si Sharon Cuneta nga, nagkanta-kanta sa harap ni BBM. Sabi nga ni Sharon Cuneta na, BBM, nagkamali kang pumili ng VP, no? Hoy! Uy, grabe. Grabe talaga na ang mga ngayon, no? Ang, tawag dito, ang di umano'y merong prinsipyo ng mga politiko, pero drama lang pala. Kainsuka lang pala. Naku po, paano yan? Paano kaya ito aaksipin ng mga kakamping, no? Na noon ay gigil na gigil at niyurakan nila ang mga Marcos. Ngayon, itong mga leader nila, ito pa yung love na si Marcos. Love. Di ba? Laka mga kabibig. Ito ang komento ng mga netizen. Puppets para sa Maleta, Kainsuka. Kainsuka Brigade, planning again for another script. For the Kainsuka brand of Maleta. Talaga ba? Iba din. Risa loves BBM until Sarah is gone. User-friendly lang ang peg. Distribution of Maleta na guro to. May kasamang PR firm ba? May plano naman yan. Paper bag, envelope, or maleta. Alam na this. I-try na lang
makadaog pa di ay, bababahaha. BBM kung wari yan sila, pagkatapos niya, ha, goodbye BBM na yan. Hala, ewan natin eh, ganun sila maglaro eh. Naglaro sila ng kain-suka eh. Wala tayong magagawa. BBM, pasensya na. Kung hindi man si BP Sara ang makaupo sa 2028, meron pa namang Basti at Pulong. Eh ngayon, si Tinio, Teacher Party List, pinaiimbestigahan daw ang flood control sa Davao City. Nagsimula na sila. Nagsimula na silang maghanap sila ng paraan na mawala ang mga Duterte. 'Di ba? Itong impeachment, ito yung una nilang yung ICC ni Pangulong Duterte. Oo. Tapos impeachment kay BP Sara. Ito na naman tayo si Teacher Palestino, si Pulong na naman inatake-intake niya. 'Di ba? So talagang every move parang calculated ba nila? Or lahat sila ay nagsanib puwersa. Sanib puwersa na lahat para hindi na makaupo ang mga Duterte at mawala na ang mga Duterte. 'Di ba? Nakita niyo naman kung ano ang mangyari sa Pilipinas ngayon. Lugmok na lugmok, pero ang kakamping walang pakialam. Kasi ang mga kakamping nakasentro sa mga Duterte. Diba? Noon, pag upo ng Pangulong Duterte, konting kibo lang ng ekonomiya. Nako, ang ingay na ng mga kakamping. Pero ngayon, lugmok na lugmok. Inflation tumaas. Ang palitan ng dollar at piso tumaas. Walang paki ang kakamping. Wala sa kanila yan. Pero nang si Bato umalis sa Senado, ang ingay ng mga kakamping, pati mga artista, ang ingay nila. Inflation rate, walang paki ang artista. 18 ex-Marines, walang paki ang mga kakamping. Flood control, walang paki ang mga kakamping. Pero pag si Bato, pag ICC ng Digong, may pakialam ang mga kakamping. Ganon sila ka-unfair. Ganon sila katalino. Oo. Alam nila kung anong topic ang mas matalino sila. Pero flood control, ang bobo nila. 18 ex-Marines, anomalies, mga storya, ang bobo nila. Bobo sila sa part na yan. Pero pag ICC, ang tatalino nila, nagmukha pa nga silang totoong judges ng Supreme Court. Diba? Ito kabibig ha. May video ako ipapanood niyo tungkol sa sa meeting ni Boji Didaw at ni Soto hinggil sa constitutional amendments. Hala ka. Ito. Yun hong Senator Mig Subiri. Sama na sila sa minorya. Biglang tumutok ang marami. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Ay naabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Subiri at Senator JB Ejercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Yun, yes. Sa minorya na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Oho. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalit. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yeah. Pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses nung dalawa? Senator JB at saka Senator Mig Subiri? Mig Subiri. Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila Yun na nga. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. Senator Mig Subiri po, last time ngayon, tapos ang term niya, hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So pwede siyang tumakbo bilang magbabatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakboy namang senador. Yan. Senator JB naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028. Pero maugong. Na?
na merong term extension na Oo niluluto. nga, yun ang bago Yun mamaya. ang Pag-usapan bago. natin mamaya. No? Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw. No? Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. mukhang Yun meron ang daw direksyon. Yeah. meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes, yan yung isiniwalat ng dating Oh. ambassador ba ng tawag natin dyan or consul sa Taiwan na si Lito Banayo. At Oo. ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng Pagpupulong. pagpupulong sa pagitan ng lower house, Oo. ang Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate kay President Tito Senate Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapaltan. Yes, Oo. at pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa Yes. daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Yes. Ano ba yan? Pupulong na pala. Solare? Marami. Solare. Maraming hotel yan. Marami. Okada. May mga casino Meron din. oo. Oo nga pala. No? Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada Mhm. yung plano na yon. Yes. Maliban na lang. Baka. Hindi naman sa mapupurnada, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng pinuno ng Senado ngayon. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kaya katotoo yun? Ano? Paano kaya natin gagraduhan yun? Na meron palang ganong plano na i-extend ang Dahil mga termino ang nila. sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Oo. Dahil una, sasang-ayunan ito ng mga last termer. Oo. Dahil base sa napag-usapan, umano, Oo. ay magkakaroon ng term extension yung mga ganon. matatapos sa Wow, 2020 sila na. ng 3 taon pa. Wow! Kasi, alam mo, meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala, hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun eh. Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod na termino. Pero ito talagang as in term extension daw. Eh, no? Grabe, term extension. So, ng term extension. Term extension. 3 years, mga kabibig. Ito pa, nagbigay ng lifetime supply ng dog si GV. So, yun po, kabibig, mga reaction ng ating mga natin. Wow, grabe at term extension talaga pinag-uusapan nila. Well, I'm sure, asasang-ayon yung mga last term. Take note, BBM, from 6 years, madadaga ng additional 3 years. So, magna 9 years yung presidente. Kaya nyo pa ba? Nako, kaya pala, ramdam ni BP sana na walang election sa 2028 kasi pinag-uusapan na pala nila ang term extension. Constitutional Assembly. Buti na lang talaga. Si Senator Alan Peter Cayetano na ang bagong Senate President. Sana may makonsensya nitong 11 minority senators. Mag-transfer ka sa majority. Para sa taong bayan. Nakakahiya naman kayo. Pero alam niyo naman, mga pro-BBM yan. Kainsuka group. Hala! Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.